Good morning mga tol, mga sisi, mga kalaris, good morning. Nagra-ride tayo niyan mga tol. Linggo po yan ng umaga. Tayo ay papasok sa trabaho dahil wala tayong schedule para sa mga tourist spot. Wala akong ibang video kundi magra-ride na muna. Galing tayo niyan sa bahay mga tol sa Antipolo. Papasok tayo ng trabaho linggo overtime sa Cubao. Sinadya kong dumaan dyan sa Marcos Highway pag linggo kasi dyan sa Marcos Highway kapag linggo maliwalas ang kalsada dyan, maluwag, walang gaanong mga sasakyan, at pinaka-exciting dyan, maraming mga mabibilis na mga motor dyan nagkakarirahan. Ayan o, Marcos Highway na yan mga tol. Umpisa na silang humataw. Sige, ako naman dyan, sakto-sakto lang yung speed ko. Nasa 70 pa lang ako niyan na to. Maya-maya, meron ng mga sumulpot na mga mabibilis. Doon na nag-umpisa ang karirahan dyan mga to. Mga tawag nito, mga kaskasiro na mga motorista, kasama na ako dyan. Kaskasiro. Nagkarirahan na kami dyan mga tol dahil maluwag ang kalsada. Pero siyempre andyan yung pag-iingat natin, huwag nating pilitin, pagkaalanganin. Kailangan na sa tamang timpla yung ating pagliko, pagkambyo, pagpihit ng clutch, at pag-overtake para maiwasan po yung mga di kaaya-ayang pangyayari. Bukod dyan, yung ating gulong, pahanginan natin ng sakto-sakto at i-check natin mabuti yung ating mga brake bago tayo bumiyahe. Diyan mga tol, medyo matulin-tulin na yung takbo ko dyan. Tinitignan ko sa rear mirror ko, sa kaliwa, sa kanan, meron na mga bumubuntot. Mga bumubuntot na yung mga kaskasiro tulad ko. Iba kasi dyan sa Marcos Highway mga tol, kapag nakita nilang merong matulin-tulin, habulin nila yun. Ako biglang nagpapain ako dyan. Oops, padaan. You know, yung dalawa na yun, pagkatulin. Sinubukan kong habulin ng mga yun mga tol, subalit ang tulin talaga. Lalo na yung naka-green na yan, you know, nasa kaliwa natin. Ang tulin yan mga tol. Kami yung naghabulan nung naka-green kasi yung dalawang yan, yung naunang dalawa, naunahan na namin yun. Subalit yung naka-green, naka-80, nagpantay yung aming mga anino dyan, no? Kaya antay na, 80 ang takbo ko dyan. Subalit, maya-maya lang, biglang humarurot siya, you know? Iniwanan ako, para akong basahan na iniwanan. Siguro nasa 85 pataas yung kanyang takbo dyan, o 90 na ba? Kasi ako nag-82 din ako dyan nung inunahan niya ako. Subalit, di ko lang pinilit yung speed ko dahil alam mo na, di naman tayo masyadong dyan. Ang akin lang, katuwaan. Sinubok-subukan. Oops, padaan. Subok-subok. You know, ang bilis niyang nakalayo mga tol.
Pagdating sa unahan, tignan ninyo ang mga mangyayari dyan sa unahan. Hinarurot ko yung motor ko sa 85, 87. Yan. Grabing tuli na ang takbo dyan mga tol. Karirahan na talaga. Layo na niya oh. Ayun dun sa may tulay. Sa may tulay ng Marcos Highway, Marikina Bridge. Yun. Diyan mga tol, hinarurot ko motor ko dyan sa 85, 87. Yan. Naunahan ko siya nung nag-87 na ako. Grabing tulin niya. Tapos, papasok na kami dyan ng Kalayaan MRT. Grabing tulin ng mga sasakyan dyan mga tol. At sa di inaasahang pangyayari mga tol, sa unahan, tignan nyo sa unahan na, ops, padaan, lusot tayo sa gitna, ops, basta kaya lang lumusot, lusot lang. Pag di naman, huwag talagang pilitin. Yan, lalagpas na tayo dyan sa may stoplight ng Kalayaan. Naka-green tayo nung pumasok tayo. So tuloy-tuloy dyan, tuloy-tuloy lang. Pagdating dyan mga tol, dyan sa may Aurora Boulevard, nagtaka ako kung bakit ang mga sasakyan napaka-traffic. Sikip na sikip, samantalang hindi naman ma-traffic yung lugar na yan. Yan o, punong kalsada. Nagtaka ako kung bakit anong nangyari. Kala ko may bus lang na nagbabaking kasi terminal yan dyan eh. Terminal ng bus. Yun pala, merong nagpanggaan dyan. Isang motor, big bike, at isang kotse. Pataanan natin yan mamaya mga tol. Pasok tayo dyan, subalit na-trap tayo dyan sa buntot mismo ng bus. Subukan natin kumaliwa kung makapasok tayo kasi may kotse din sa kaliwa. Buti na lang pinagbigyan tayo ng ayan mga tol. Ops, padaan po. Titit. Narangan talaga tayo. Buti na lang, naawa yung driver dyan. Tumuwid siya. Yan, nakadaan tayo. Yung kotse na yan mismo mga tol, yung puting kotse na yan. Yan po yung may kabanggaan na big bike. Yung mga taong nakatayo, dyan bumagsak yung big bike. Pero sa awa ng Diyos, buhay naman yung driver. Nakaupo lang siya. Ewan ko kung may enjoy. Puminto ako dyan sa tabi. Dyan no? Puminto ako dyan para kumuha sana ng video. Subalit paglapit ko doon ay nakabidyo ako ng konti. Pero sinaway ako ng enforcer. Sabi niya, kaibigan, tama na yan. Sabi ko, yes sir. Umalis na rin ako. Parang pinagbabawal yung pagkuha na ng video. At the same time, di ko na in-upload yung video na nakuha ko doon sa pangyayari na yan dahil yung mga ganong video, mga sakian, baggaan, hindi po siya suitable for advertiser sa YouTube. Nasubukan ko na kasi dati. Nag-upload ako ng sagian. Tapos ang nakasulat doon sa monetization na not suitable
for advertisers. Tapos yung kanyang monetization kulay orange. Pag pinindot ko yung orange, akala ko sharing pero hindi pala. Limited ads or no ads revenue. Kaya hindi ko na in-upload yung sagian na yan, yung video. Tama na nadaanan natin yung sagian na yan. Yan po ang mga senaryo nangyayari dyan mga tol. Noong time na yun na ako'y papunta ng trabaho. Kaya nang sinabi ko mga tol, mag-ingat, mag-pray bago po tayo bumiyahe. Lalo na sa mga nagra-ride, mga nag-motovlog tulad ko. Mag-ingat po palagi. Mag-pray po palagi bago tayo bumiyahe. Subalit ang masama naman, tayo na nag-iingat, yung kasunod naman natin, yung bumuntot sa atin. Yun po yung mga reckless minsan. Kahit nakahinto na tayo, binubundol pa din. Tulad dati nasubukan ko doon sa isa kong motor. Nakahinto kami sa stoplight. Subalit binundol kami ng jeep. So sira yung likod ng motor ko. Yan. Mas mabuti pa sigurong mabilis tayo. Di tayo abutan ng disgrasya. Kasi di siya makahabol. Pero kwento lang kasi yung ganun. Kailangan mag-ingat talaga bawat isa. Sana yung nasa likod din mag-iingat kasi may mga motor o sasakyan sa unahan niya. Ikot tayo dyan mga tol sa may kaliwa 7 Avenue Cubao, Pituason Street po yan para kumain almusal kasi kapag linggo walang libreng kain sa trabaho kasi nagbe-break yung kusinera. Kaya lahat kami na empleyado na papasok pag linggo, kanya-kanyang diskarte para makakain. Ako naman, bibili na lang, kakain na lang sa labas para makakain. Bibili na lang sa labas para makakain. Ganun na lang. Sayang din naman kung ipapasok pag linggo. Kasi tuloy-tuloy ang trabaho. Kapag linggo, wala siyang singit-singit. Puro ika, patong-patong yung takas ng iyo. Thanks for watching mga tol. And please subscribe.